Isang mapagpalang oras po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayong lahat at nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin habang tayo na naman ay magkasama sa ating pong programa sa Ang Huling Trumpeta. At kumusta ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid? Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit paman ang ating pong mga kaibigan na nasa ibayong dagat, wala tayong ibang hinihiling sa ating pong buhay na Diyos na bigyan po tayo lagi ng magandang kalusugan upang magawa po natin ang ating pong mga gawain sa araw-araw. At sa mga oras na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay makakasama po natin ang ating pong regular partner, Brother Burns Marinda. Bati po kayo, kapatid. Maraming salamat po at magandang gabi po uli sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa sa Ang Huling Trumpeta. Tayo po ay nasa panibagong sanlinggo at patuloy po ang ating gagawing pag-aaral. Ito po ay continuation about dun sa tradition. Pero ito ay good tradition ang atin pong pag-aaralan. So, antabay po tayo sa topic o paksa na ating pag-aaralan po sa gabi pong ito. At yun po, magandang gabi sa lahat po. Okay, salamat, Brother Burns. At before po tayo mag-start sa ating pong pag-aaral, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa ating pong buhay na Diyos. Dakila at mapagpala, Ama namin na nasa mga langit ka, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Diyos na nagmamayari sa aming pong mga buhay. Sa mga oras na ito, muli Ama, narito po ang inyo pong mga abang lingkod. Walang ibang dala kundi ang aming pong mga pagkakasala sa inyo. Una sa lahat, patawarin kami kung saan man kami nasumpungan na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, upang kami po ay magiging kalugod-lugod sa inyo pong harapan. Sa mga oras na ito, Ama, maraming salamat sa inyo pong biyaya at proteksyon na patuloy niyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Sa buhay, hininga, sa magandang kalusugan na patuloy po naming natamasa mula pa sa inyo. At sa mga oras na ito, ang aming kahilingan, Ama, ipagkaloob nawa ang inyo pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan sa amin nawa upang mahayag ang inyo pong mga katotohanan. Ganon din sa amin pong mga sumusubaybay ang unawa upang maunawaan ng simple ang inyo pong mga mahiwagang salita. At amin din pong ipinamamanhik sa inyo ang aming pong mga kapatiran, mga kaibigan na nasa bahay pagamutan, nakaratay sa mga higaan dahil sa mga karamdaman, nawa Ama, inyo po silang dalawin, pagalingin sa kanila pong mga karamdaman upang magawa po nila, Ama, ang mga gawain sa araw-araw at higit sa lahat ang paglingkuran kayo. Napakaraming mga bagay ang hindi namin nabanggit. Datapuat kayo po ang nakakalam. Masunod lamang ang inyong kalooban, hindi ang sa aming sarili. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Jesucristo na aming personal at nakapagligtas. Amen. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, antabay po kayo sa mga oras na ito sapagkat ang ating pong paksa ay mahalaga po na ating pong malaman at higit sa lahat maunawaan po natin upang ito po ay magiging kapaki-pakinabang sa ating pong buhay bilang tayo po ay naglilingkod, bilang tayo po ay namumuhay sa mundong ito, at bilang tayo po ay nag-aantay sa pagparito ng ating pong
Panginoong Hesus. Kaya sa mga oras na ito, kung sakaling meron kayong mga katanungan sa ating pong paksa, pwede po kayong mag-message sa ating pong sa ating pong comment section. So, proceed na po tayo sa ating pong pag-aaral sapagkat napakahalaga nito, Brother Burns. Ito po ay patungkol sa family worship. Ano po? Kung ito po ba ay ika nga good tradition or bad tradition. So para po ating pong maunawaan ng malalim, ating pong ibigay ang panahon sa ating pong partner, Brother Burns. Yun po. Maraming salamat po at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa. At mahalaga itong topic sapagkat pag-uusapan natin yung definition ng worship, Yes. and especially ang focus natin is family worship. Opo. Alamin po natin yan dito sa ating pag-aaralan po. At kasama na rin yung other gatherings in connection po sa worship. Yes. Alamin natin kung paano po binigyan ng pansin ng teolohiya ng Adventista ang konsepto ng worship at paano nila nakuha yung kabuuan po o yung full na kahulugan po ng worship. So yun yung uunawain natin sa pag-aaral na ito, especially kung gaano kahalaga ang family worship. Pero sabi nga, saan sa Bible directly inutos sa atin yung family worship? So alamin po natin yan ayon sa Biblia kung meron ba o wala. Baka Yes po. wala sa Biblia, Brother Bernard. O Mhm. kaya baka nasa Biblia. Mhm. So ito po ang ating pong himay-himayin upang ating pong maunawaan. O Brother Burns, lahat bang worship tinatanggap ba sa Diyos? Meron ba kayang worship na hindi tinatanggap sa Diyos? So dito, focus lang po tayo sa tinatawag na family worship. Go ahead po. So ayan po. So atin pong bibigyan pansin o paksa po ang pag-aaralan po natin ang family worship at kung ito ba ay bad tradition o good tradition na minana ng mga Kristiyano po, especially ng mga Adventista po or Seventh-day Adventist Church dahil isinasagawa po natin ito araw-araw. Kasi nga tinatanong tayo ng ibang protestante na bakit daw Sabat lang yung gatherings natin. Yes. Actually, meron tayong everyday worship, family worship po ang tawag natin doon para sa para sa kaalaman ng mga non-Adventist na tayo pa ay merong everyday worship na tinatawag. At which is sa tahanan. At aalamin natin gaano kaimportante ang pagkakaroon ng family worship ayon po sa konteksto ng Biblia, spirit of prophecy, at standard reference sa history. So yan po ang ating aalamin sa ating pag-aaral po. So may tatlong mga question tayong bibigyang pansin sa pag-aaralan natin about sa family worship as a good tradition of Christianity. So tingnan po natin sa next slide. Ayan po. So, yung tatlo po na ating bibigyang sagot o focus po sa pag-aaral na ito, ano ba yung family worship? So, alamin natin ano ang family worship sa Adventista, sa kasaysayan, at sa biblical context. At titingnan din natin yung definition po ng salita pong worship sa Hebrew at saka sa Greek or sa entire Bible po, yung original term para po sa salitang worship or yung nababasa natin sa Bible na salitang worship sa Ingles o pagsamba sa Tagalog. At ikalawa, bakit po walang command, walang utos sa Bible patungkol sa family worship na mababasa tayo sa text, sa textual evidence or proof text, wala tayong mababasang directly. Bakit po kaya? So aalamin natin kung dahil walang mababasang command ay kailangan ba natin itong sundin? O ito ba ay saan ito nanggaling? Bakit nagkaroon tayo ng ganitong kaugalian ng family worship kung wala namang sinabi dun sa walang command? Walang command tayong nababasang directly. So alamin natin kung bakit ginagawa natin kung wala palang mababasa at
yung katagabang walang mababasa ay marapat ba yung panghawakang katwiran na dahil walang mababasa ay hindi na umaayon sa kalooban po ng Diyos. So alamin po natin kung ano yung mga bagay po na yan. Dadaanan po natin yan dito sa mga focus. Ikatlo, is family worship a good or bad tradition? So dito yung masasagot based doon sa 1 and 2 question at doon natin makikita yung conclusion kung mabuti bang practice, kaugalian na dapat po ipagpatuloy ng mga Adventista yung pagkakaroon ng family worship, kung ito ba ay mabuti o masamang kaugalian o tradition. So yan po ang ating pag-aaralan sa tatlong mga focus na question na dapat po nating mabigyan po ng pansin. So based po dito sa nakikita nating slide, sabi rito, ang family worship is kinikilala po ng mga lahat po ng mga scholar or mga religious leaders universally as tinatawag po siyang family worship, or yun din yung common na term sa atin sa mga Adventista, family worship ang tawag. At napakahalaga po nito sa bawat po tahanan ng mga Kristiyano sapagkat yung kahalagahan po niya ang naidudulot po sa atin is maganda po, Yes. positive, especially sa pamilya pong Kristiyano. Yes. Especially sa mga bata kasi sila yung maturuan. Yes. Yun talaga yung pinaka main purpose kung bakit may family worship. Mahubog po yung mga bata para sa next generation na magkaroon sila ng family. Sa kanila po nila may isalin yung mga aral na nagmumula po sa Diyos. So Yes. yun yung pinaka-vital or importance po ng family worship. At tinatawag po ito sa kasaysayan na family altars. Bago po yan tinawag na family worship, ang dating tawag po dyan is family altars. Kasi nga po, sabi raw, ito ay nagsisembolize sa status as a cherished and beneficial tradition. Kasi napakahalaga po ng impact sa atin ng pamumuhay or lifestyle bilang Kristiyano po. Yung impact niya is positive. Yung naidudulot po niya sa pamumuhay bilang isang Kristiyano na nakabatay po sa Biblia, especially mula sa bata hanggang sa mahubog po sila sa paglaki hanggang sa magkaroon ng pamilya po. So yun yung kahalagahan ng family worship or family altars. So sa madaling salita, family altars ay tinatawag ding family worship. So ang popular ngayong kataga, family worship. Kasi nung 17, 18, 19th century ang tawag family altars po. Pero nung 20th hanggang ngayon 21st, family worship na ang tawag sa kataga po na yan. So nagkakaroon lang na iba-ibang tawag pero same po ng konsepto yan. So alamin natin yan dito sa unang question, ano ba ang family worship? Ayon po dito sa kasaysay sa isang tala. So may standard reference po tayo po sa ating mga pinapakitang presentation. Nariyan po sa baba yung mga standard reference. Sabi po sa The Seventh-day Adventist Family, an Empirical Study noong 1979 ni na Charles Crider at Robert Crisell. So kung babasahin niyo po yung pag-aaral po na yan ni na Charles at ni na Robert or makikita niyo po diyan, tinalakay po nila kung ano po yung kasaysayan ng Seventh-day Adventist na family worship at gaano po kahalaga yung family worship sa Seventh-day Adventist. So sabi po dito sa reference na ito sa page 65, religious leader both within Adventists and in other churches have stressed the importance of family worship as an integral part of the Christian lifestyle. So ayon po sa pagsasaliksik po ni na Crader at tsaka po ni na Crisar sa kanila pag-aaral po sa kasaysayan ng Adventist in terms of empirical study po, nakita po nila napakahalaga po pala nung family worship po sa paghubog po ng pamumuhay ng isang Kristiyano po. So yun po talaga ang nakita pong impact empirically sa mga datos po na kanila pong hinimay-himay sa kasaysayan po. So empirical, pag sinabing empirical, ito ginamitan nila ng mga pag-aaral po, mga datos, mga census, inalam po nila yung mga data po kung ano yung kaibahan ng pamumuhay ng Adventista sa mga hindi Adventista na nagpa-family worship at hindi nagpa-family worship. At ang result po ng kanilang research ay napakalinaw po na ang impact po ng family worship sa Seventh-day Adventist po, primarily po, ay malaki po ang impact sa lifestyle po nila. So yun yung nakita po ayon dito sa reference na ating pinakita.
So tingnan pa natin sa isang reference sa sulat naman or sa akda naman po or sa research po ni na Youngberg, ni John at saka po ni Willie. So ayon po sa kanilang aklat or na i-publish po na book na The Heart Turning a Guide to Better Family Worship. So ito po ay na-publish din po sa The Review and Herald noong 1985. Sa page 26 po ng aklat ni na Youngberg, sinasabi po nila dito, the purpose of the family altar. So take note po pag sinabing family altar, family worship po yun. Iba pa kasi yung ginagamit na term noon or nung panahon ng 18th to 19th century. Yun yung popular na term sa family worship, family altar. Sabi nila rito sa kanilang pag-aaral sa kasaysayan ng Adventist in connection sa family worship, ang pinaka-purpose daw po ng family worship, una, isabi dito is to adore our Lord. So i-adore natin yung ating Panginoon, yun daw pinaka-primary purpose bakit daw mayroong family worship. Ina-adore ang ating pong Panginoon. Ikalawa, to renew the family covenant with God and one another. So pag sinabing i-renew, magkaroon po ng reformation po. I-reform yung pong covenant natin with God and sa ating kapwa po. Yung relasyon po natin sa Diyos at sa ating kapwa. So yun daw po yung dalawang pangunahing purpose daw po ng family worship according dito kina Youngberg sa kanila pong pag-aaral po sa family worship sa Seventh-day Adventist Church po. So ito yung nakita nilang kahalagahan ng worship or purpose in terms of purpose po. Especially po yung number 1 na ina-adore ang Panginoon or pinupuri or sinasamba po ang Panginoon po. Or in general term, iniibig ang Diyos sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kailangan nating mag-respond dun sa pinakita ng Diyos na pag-ibig o revelation na ginawa ng Diyos. Kailangan nating mag-respond, nag-i-start yun sa family or sa individual sa family po. At yung pag-respond natin yun, yung worship po na yun, nag-i-start sa family. So yun yung tinatawag na family worship. At especially ang focus dito is yung smallest unit po ng society which is yung family, ang pinaka pundasyon. So tingnan natin sa next slide. Sa spirit of prophecy naman po. So yung dalawa is mga historical or empirical references na nakita nila kung gaano kahalaga po ang family worship sa Seventh-day Adventist. At dito naman titingnan naman natin sa spirit of prophecy kung anong pagpapakahulugan ni Ellen White sa family. So paano niya binigyan po ng importansya po ang tinatawag na family po. Ayon kay Ellen White, sa compilation po ng kanyang writings po sa aklat na The Adventist Home na naipublish po noong 1952 sa page 18, sabi po ni Ellen White, our homes must be a Bethel. Ang ate daw pong mga tahanan ay kailangang maging Bethel. So ano po ba ang Bethel? So ang Bethel po is other term for sanctuary or temple. So in short po, ang ating tahanan ay mini or miniature temple or miniature sanctuary po or Bethel in Ellen White terminology. Sabi niya, ang puso naman daw natin, ang mga puso natin ang magsisilbing shrine. At ang purpose po nito ay i-spread out, ikalat po ang salita ng Diyos sa atin pong nagsisimula po sa family through or in love. So makikita po natin yun po yung purpose o kahalagahan po ng family worship. Ikalat po ang salita ng Diyos, nag-i-start po sa family at yung tahanan po na tinitirahan ng pamilya po o yung lugar o yung space na tinitirahan po ng family po na yun, na smallest unit po ng society, ayun po ang nagsisilbi pong tinatawag po nating daan para po ma-spread yung word of God. Especially, i-spread nila yun sa kanilang mga anak or children po or sa offsprings po nila. At yung tahanan nila or yung space, yun ang magsisilbing Bethel or sanctuary or temple. Aside dun sa church. Kasi yung church para yun sa mga congregation, sa lahat na po ng mga kapatiran ng mga iba-ibang pamilya. So ang pinag-uusapan natin, family worship, isa lang po itong pamilya, specific sa family po ang focus po nito at yung kanilang tahanan ang nagsisilbi pong
temple or Bethel or sanctuary po. At yun po yung pinaka-purpose po. Sabi ni Ellen White sa kanyang aklat na Adventist Home. So, dito sa introduction, pinakita natin yung mga tatlong reference sa historical references at sa spirit of prophecy na ganun po kahalaga ang tinatawag po nating family worship. So, tingnan natin ano ba ang tinatawag na family worship at anong ibig sabihin ng salitang worship sa Bible. So, titingnan po ang ating titingnan dito sa ongoing na ating pag-aaral about sa kahalagahan po ng family worship. So, tingnan po natin sa next slide. So, sabi rito, Seventh-day Adventist Church family worship is a spiritual gathering, typically includes the singing of religious songs, reading of the Bible or other devotional book, reciting of Bible verses or promises, the study of the Sabbath school lesson and prayers. So ito yung typical na family worship natin sa modern setting po ng Seventh-day Adventist. Meron tayong Sabbath school lesson na pinag-aaralan gabi-gabi. So may mga topic na po yung nakalagay dun sa natin leksyon. At aside doon, nagkakaroon din ng awitan. Sa family lang, family worship, may prayer. So yun yung characteristic sa Seventh-day Adventist ng family worship. Ito yung pinagkaiba natin sa other. Kung meron mang nagpa-family worship na other Christian na hindi Adventist. Pero sa Adventist, ito yung typical na setting natin na ang pinaka-purpose, ito ay isang spiritual gathering o spiritual na pagtitipon ng mga family members mula sa parents hanggang sa kanilang offspring or children po. At ang pinaka-focus is yung children, yung ang mga anak po nila na maturuan sila nung daladala ng mga magulang na daladalang aral mula sa Biblia. So, para maisalin po nila sa kanilang mga anak at sa sunod na generation, nagiging siyang tradition. So, ang family worship is a tradition. Kaugalian po ng mga Kristiyano. At kung titingnan natin bakit may ganitong kaugalian ng Adventista, ibig sabihin ang mga ninuno ba natin ay nagpa-family worship kung bakit tayo nagkaroon ng family worship. So yun yung tanong dito. Yun yung dapat nating alamin. Kung wala naman tayong mababasang direct na command wala po sa Bible. So paano siya naging kaugalian natin kung wala naman tayong nabasang direct na command sa Bible. So yun yung aalamin natin kung itong tradition ba na ito ay good or bad kasi kinaugalian natin. Pero nakita naman natin doon pa lang sa introduction, good naman yung impact ng family worship. Napakaganda ng purpose po. Spiritual gathering, maisalin yung word of God especially sa family member at magkaroon po ng kaibahan yung pamumuhay bilang Kristiyano po. Ginagawa nga to Brother Bernard, morning and evening Opo, morning and yung evening sa family Adventist. worship. Mhm. So, bago nyo po ipagpatuloy, Brother Burns, Yes po. basahin po muna natin ng unti-unti yung mga mensahe dito. Sabi po ng ate pong masipag mag-share sa ate pong live, Brother Bernard. Yes po. Si Brother Lolong ang Pito. Magandang gabi, Evangelist Bernard at Jameson at sa lahat ng nanonood. So, maayong gabi diha kanimo brother sa Leyte. No? Magandang gabi po dyan sa Leyte. Bisaya yon Brad Bisaya. Burns. So, magandang gabi din po sa inyo brother at regards sa ating pong mga kapatiran dyan sa may Manliko Church. And maligayang panonood po sa inyo. And thank you sa laging pag-share sa ating pong live program. And also kay Sister Vicky Pelegrina Aguinaldo, magandang gabi po mga kapatid at sa lahat po ng mga nanonood. So magandang gabi din po. At salamat sa pag-share sa ating pong live. And God bless sa inyo po dyan sa may Kisaw. Ganon din kay Brother Jose Pelegrina, Brother Rizal. Good evening po sa lahat. Magandang gabi din po, brother. God bless. At proceed na po tayo sa ating pong pag-aaral. Go ahead, Brother Burns. Ayan po. So, dito sa ating pinag-aaral about sa family worship, so i-define muna natin yung worship. Yes. So, nakita natin yung kahalaga ng family worship sa introduction na
malaki yung impact. Based na rin sa empirical research po yun ha. Pag-aaral ng mga tao po sa natuklasan nila about sa impact po ng family worship sa Seventh-day Adventist na kung saan nakita po nila yung kaibahan ng Adventista sa mga non-Adventist. Iba yung Yes. setting ng family po nila. Kasi yun po talaga ang positive impact ng family worship. So ngayon, tingnan natin sa Bible, ano ba ibig sabihin ng salitang worship? Sa original na Hebrew, sa Old Testament, at saka sa Greek sa New Testament. Ano yung meaning ng salitang worship? So yung nakikita po natin na salitang worship sa English Bible, ang origin ng English word po na worship is according po dito sa research ni Torres Wesley Roca sa kanya pong research na pinamagatang Our Families for God, a Family Worship Seminar for the Hamilton Mountain Seventh-day Adventist Church, year 2007, page 15. Ang root word o pinag-ugatan daw po ng salitang worship ay worship. So dalawang salita siya, word at saka po shape. So, ibig sabihin, pag tayo po ay sumasamba o may sinasamba tayo worshiping, ay hinuhubog po natin ang ating worth or values. Yan yung meaning sa English. Pero ano kaya sa Hebrew, sa Bible? Yeah. Kasi iba yung English language sa Bible language, sa Hebrew at sa Greek na ginamit sa original. So dito, pinakita muna natin yung English na alam nating salitang worship at yung kahulugan niya, ibig sabihin daw is shaping our worth or values. Ibig sabihin, pag sumasamba tayo, may hinuhubog. Opo. Hinuhubog yung ating values at yung ating worth in connection sa God. Yes. So general po yung definition. Pwede rin yung worship, halimbawa, ang sinamba mo hindi Diyos. So iba yung nahuhubog sa yung values. Kung hindi Diyos ang Opo, sinasamba. kung hindi Diyos ang sinasamba. So kung dito naman sa atin, na pag-uusapan natin is yung worship sa tunay na Diyos. So, Yes. ang impact nun sa atin is nahuhubog nun yung worth in values na rooted po sa Diyos na sinasamba natin. So, yun yung meaning ng worship sa English. Sa general definition niya is shaping our worth or values. So, tingnan po natin sa Bible, sa Old Testament, ang Hebrew word ng salitang worship na isinalin sa English na pagsamba o worship po. So, tingnan natin sa Hebrew. So, ayan po, nakikita po natin sa slide. Ang Hebrew word po sa likod po ng English po na salitang worship o pagsamba sa Tagalog ay sa Hebreo po ay tinatawag pong shaha or shahak ang tawag po sa wikang Hebreo. Nang ibig sabihin po niyan sa Hebreo, nakikita niyo po diyan sa gilid, medyo maliit lang po yung strong concordance. So, yan yung Hebrew dictionary po. Makikita nyo po dyan yung variety of meaning niya. Pero sa lahat-lahat po, ang kahulugan po ng shaka or shaha ay bow down. Pag sinabing bow down, yumukod. Yes. Ito yung pagyukod natin. So, yun ang kahulugan ng worship, pagyukod. Or bow down po sa English. At sa Bible, lumitaw po ito ng 172 times. Pero sa King James Version, isinalin lang itong 99 times sa salitang worship. Kasi yung ibang salitang worship po dyan sa Hebreo na shaka, kapag ang tao po ang wino-worship, pinapalitan po ng translator yung salin po sa English. Hindi po ginagamit yung worship at ang ipinapalit bow down. Kasi tao yung pinaglilingkuran. Pero kapag Diyos po ang reference or object ng worship po, ang ginagamit po na salin sa English po ay worship directly. So pag sinabing shaka or shaha ay yumukod o bow down. So, kapag Diyos ang sinasamba natin, ang kailangan natin gawin, siya yung ating yuyukuran o paglilingkuran. Kasi nga, isa lang po ang ating Diyos na dapat po yukuran at paglingkuran po. So, yun ang ibig sabihin po ng shaka, bow down, o yuyukuran natin po ang Diyos. So, yun yung Hebrew word po. Ano po? So, tingnan natin naman sa New Testament, sa Greek word, yung shaka, sa Greek naman po, ang pagkakagamit po naman ng mga writers, ng mga manunulat sa New Testament po, sa Greek po ay tinatawag pong proskoinio. So yun po ang pagkakasulat naman po or pagkakabigkas ng worship sa wikang Griego. Na ang kahulugan din po ay crouch to. Ibig sabihin po magpatira pa or magyukod or to bow down. So same lang po dun sa Hebreo word na
syaka or syaha at yung Greek word na proskoinio na ibig sabihin po ay yumukod o magpatira pa. So yun po yung paraan po ng worship na tinatawag sa Bible, sa original term po niya. Which is sa English naman, ang ibig sabihin ay hubugin yung ating values or worth po natin in connection dun sa God as an object nung sinasamba po natin. So in general po, ang definition ng worship po ay pagsamba, pagyukod sa atin pong object na sinasamba, which is God. Yung objective na sinasamba po natin na nasa harapan po natin. Pero kung ang sinasamba natin is na object is yung human or mga object sa paligid po natin, so yung still, ang tawag doon worship, pero yun yung worship na tinatawag naman sa Biblia na vain worship o worship na walang kabuluhan. Kasi hindi Diyos yung sinasamba. Pero kung ang sinasamba natin is yung one and only true God natin, sinusunod natin yung kanyang mga sinabing katotohanan o revelation, so ang tawag doon, yun yung ating paraan po ng pagyukod, paggalang, pagpapatira pa sa kanyang harapan po. Yun po ay sa pamagitan ng pag-recognize natin, pag-respond po natin sa kanya pong revelation or sa kanyang katotohanang inihayag sa atin. Kaya sumasamba tayo sa truth and in spirit ayon sa Bible. So tingnan natin sa next slide yung illustration para ma-visualize natin yung yung ibig sabihin ng Hebrew and Greek word na worship sa original na language ng Bible. So nakikita natin sa illustration yung God. So yun yung object ng worship natin. So yung God, yung nakikita yung arrow na kulay blue, so yung Diyos natin, though hindi natin siya nakikita dahil nagkasala tayo, pero yung kanyang ginawa po sa atin, nagbigay siya ng ano po, self-revelation po niya. Ano po yung kanyang revelation? Dalawang klase po ang revelation ng Diyos. General revelation, yun po yung sa mga nilikha, at special revelation, yun po yung banal na kasulatan natin, at saka yung kanyang sinugong bugtong na anak po niya na si Jesucristo. Yun yung kanyang special revelation, or in general, revelation po. So yung binigay po ng Diyos na revelation sa atin, yun po ang dahilan kung bakit po natin nalalaman na merong Diyos. Kasi nga, inireveal po niya kahit nahiwalay tayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Anong kailangan natin gawin? Kailangan po natin siyang, kailangan nating mag-respond po sa Kanya, at yung pag-respond natin sa Kanya, yun po yung tinatawag na pagyukod. Pagpapatira pa, paggalang po sa Kanya, or pag-ibig po sa Kanya, or bow down sa Hebreo or Shaka, or sa Griego po ay proskoinio, or worship sa English, or pagsamba sa Tagalog po. So tayong tao yung yuyukod sa ating Diyos na ating object na sinasamba dahil nagre-respond tayo or nagbibigay tayo ng tugon dun sa kanya pong inihayag na revelation. Kung katotohanan yung kanyang inihayag sa atin, kailangan nating respondahan yun ng genuine na pag-respond, yung tapat at tunay na paglilingkod po sa Kanya, or pagyukod po sa Kanya, paggalang, pag-ibig po sa Kanya. So yun ang ibig sabihin ng worship, pagyukod, directly in literal sense sa wikang Hebreo at wikang Griego po. So tingnan natin sa next slide, based doon sa nakita nating Greek and Hebrew definition po ng worship. So yung worship po ay involves ang dalawang element po dito. May dalawang element po ang worship. Una is God's self-initiated disclosure. So yung kanyang revelation. So nagbigay siya ng divine revelation sa atin, special and general revelation. At yung second element, yun naman yung gagawin nating respond or human respond to that revelation. Ano yung i-respond natin? Tatanggapin ba natin yung katotohanan o i-reject? Or i-praise ba natin siya o hindi? So doon na po papasok ang tawag na doon worship po. So hindi siya matatawag na worship kung isa lang po kung wala yung revelation at kung wala naman din yung respond. So hindi siya pwedeng magkahiwalay, magkasama po ang revelation ng Diyos at ang respond ng human na mga nilikha po niya. So ang tawag doon worship. So nung bago magkasala ang tao, nag-e-exist po yan na yung revelation niya noon nakikita natin ang Diyos directly at yung kanyang truth ay ibinubunyag po niya upang at yung kanya mga katotohanan sa atin nire-reveal po without na hindi natin naunawaan lahat or hindi katulad ngayon na nahiwalay tayo sa kanya dahil sa kasalanan po.
Pero dahil sa kasalanan, hindi natin nakikita ang Diyos, pero nandun pa rin po yung revelation niya gamit yung banal na kasulatan at yung general na mga revelation po niya sa kalikasan. So sabi nga rito, the Bible shows that God children offer worship only in response to divine self-revelation. Gaya ng mababasa natin sa 1 John 4:8 and 19. Sabi rito, God by His nature defines worship as a response to the revelation of Himself. Exodus 21:7. So yun nakikita natin dyan sa Ten Commandments. So pag-ibig. So dahil inibig tayo ng Diyos, yun yung revelation niya. At kaya natin siya nakilala. At ganun din, kailangan nating mag-respond sa Kanya through love, genuine love. So yun yung pag-respond natin sa Kanya, ang tawag dun worship. So napoform yung tinatawag nating worship or pagyukod or paggalang, paglilingkod po natin po sa Kanya. Kaya worship is the only way human can know God, the transcendent being above and outside nature. God is the first reality in worship. So Diyos po ang pinaka-object natin sa worship kung bakit tayo merong worship. Kung wala ang Diyos, so walang matatawag na worship. So dahil may Diyos, may revelation siya, nag-respond tayo, kaya merong tinatawag na worship. So yun po ang ibig sabihin ng worship sa Bible. So tingnan natin sa next illustration. Yung illustration po ng worship. So kanina is, ang ibig sabihin ng worship is bow down sa literal na word. So dito sa definition, nakikita na po natin na pag sinabing worship, respond. Yung pagtugon natin sa Kanya. Yes. Iibigin ba natin siya? Susundin yung Kanyang kalooban? O ituturo ba yung Kanya mga salita na ipinahayag na revelation? So yun yung worship po natin. Kaya we worship in spirit and in truth. So basahin natin ang Bible sa next slide, sa sulat po ni David sa kanya pong salmo. Sa Psalm 95, 6-7. Diyan natin makikita yung kaninang pinakita nating two elements ng worship, yung revelation and yung respond. So tingnan po natin sa Psalm 95, 6-7, yung context po ng meaning ng worship. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only would hear His voice. Ayan po. Makikita po natin paano dinefine yung worship na ang literal meaning is bow down. Pagdating sa context po, nandun na yung dalawang element na revelation or yung divine revelation at saka po yung respond ng human creature. So tingnan po natin, ang magkatuwang po sa worship is creator and creature. So tingnan natin po sa Tagalog translation. O magsiparito kayo, kayo'y magsisamba at magsiyukod. Kayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. 7. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng Kanyang pastulan at mga tupa ng Kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang Kanyang tinig. So ayan po, yung sinasabi nating meaning ng worship, yan na mismo yung pinaka-direct na meaning po ng worship sa awit 95, 6-7 po. So mula sa kahulugan ng direct literal meaning po ng worship na pagyukod, so sinabi diyan sa verse 6 na pagyukod, yung pagsamba natin, at sa verse 7, dinefine po yung worship po na sino pang involved? Yung creator, yung Yes. God, at saka yung kanya mga creature na tinawag po niyang mga tupa at yung kanyang mga pastulan. So yung Diyos ang ating pastor at yung kanyang mga nilalang ang kanyang mga pastulan. Yes. Or sa other term dito naman binanggit din na tupa or shepherd naman yung ating Panginoon. So ang sinabi sa last part, sabi, ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig. So may condition. Matatawag siyang worship kung magre-respond tayo sa kanyang tinig, yung revelation niya sa atin. So hindi siya matatawag na worship kung hindi tayo magre-respond sa Diyos po natin, sa ginawa niyang revelation through His voice, sa kanyang spirit. Kasi hindi naman natin nakikita yung God the Father. So yung kanyang presence, yun yung magsasalita sa atin
mag-uudyok sa atin yung kanyang banal na espiritu upang mag-respond tayo sa kanya genuinely Yes. or tapat or tunay. Pero kung ang nire-respondahan natin ay hindi yung creator, kundi yung kapwa nating creator, a creature rather, hindi yun totoong worship. Yun po ay vain worship. Kasi ang sinamba natin is kapwa natin nilalang, tao o kaya yung mga nilalang sa paligid natin. Pero ang tunay na worship po, ang sinasamba na object is yung God. Kasi siya yung source ng kung bakit merong tinatawag na worship tayo. So relational po siya. Creator and creature, revelation ng Diyos at respond ng kanyang mga nilalang. So yun ang ibig sabihin po ng worship in biblical definition po niya. Not in dictionary. Kasi iba yung meaning po sa dictionary, sa secular meaning ng ng worship. Ang nasa dictionary ay general yung application at hindi contextualize sa context ng Bible. Iba yung pagkakagamit ng mga dictionary po. Pero sa Bible, yung nasa awit 95:6-7, yan ang pinaka-definition ng worship. From literal at sa contextual application. So tingnan natin sa illustration, yung binabanggit ni David. So yan po yung illustration, yun yung God, yun yung ating Lord, Panginoon, yung ating manlalalang or creator, maker. At tayo naman yung kanyang pastulan at tayo yung flock or tayo yung mga tupa or tayo yung mga nilalang po. Kailangan nating mag-respond sa kanya na ang sabi, yuyukuran, luluhuran po natin daw siya. Kneel before Him at bow down. So yun yung meaning ng worship sa Hebreo, shaka, ibig sabihin bow down. Or yun yung pag-respond natin dun sa kanyang tinig na sinasabi ni David po dyan sa Salmo 95:6-7. So tingnan pa natin ang other support ng kahulugan ng worship. So doon dinefine na natin yung worship ayon sa biblical meaning niya. So tingnan naman natin sa Juan 4:22-24, paano tayo magre-respond. So ito naman yung pag-respond natin sa tinig or sa Diyos po natin sa kanyang revelation. So basahin natin ang John 4:22-24. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Ayan po. Diyan naman po, dinefine ni John yung kahulugan kung paano tayo magre-respond sa revelation po ng Diyos sa atin. Paano natin siya sasambahin kasi may hinahanap ang Diyos na totoong worshiper. So basahin natin sa Tagalog para po sa kaunawaan locally sa ating wika po. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. 23. Datapuat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan po. So, Sambahin siya mhm. sa Espiritu at sa katotohanan. Sa espiritu at katotohanan po, ang pagsamba natin o yung respond na gagawin po natin sa kanyang revelation, na truth din po yung kanyang revelation. Kahit nasa bahay tayo, Brother Bernard, ganun ang pagsamba natin sa Kanya. Yes po. Yes. Kahit nasa bahay tayo, nag-respond tayo sa kanyang revelation Yes. po. Worship ang tawag doon. Opo. Every day we worship God, gaya nga ng awit ni David na inaawitan po niyang, pinupuro niyang Diyos araw-araw. 7 times pa nga daw po. So, worship ang tawag doon. Kasi minsan iniisip nila ang worship sa isang specific day. Ang kinoconcentrate lang nila ang pag sinabing worship sa Sabbath day lang. Kasi yun yung
Yes. gathering. Doon lang matatawag yung tinatawag na worship. Hindi po. Ang application ng term na worship ay hindi po siya nakakonect sa time. Kasi yung worship, timeless po siya eh. Universal po siya. Wala siyang, hindi siya part ng created time. So kung titingnan natin yung concept po niya, ang ibig sabihin ng worship, yung pag-respond natin sa Diyos. Genuinely, in truth and spirit. Kaya nga sabi dyan ni Kristo, doon sa babaeng Samaritano, marami daw ang sumasamba pero hindi nila nakikilala ang kanilang sinasamba. Bakit po? Kasi nga, samba sila ng samba pero ang kanilang sinasamba ay hindi naman yung creator po. Kaya hindi nila nakikilala yung kanilang sinasamba kasi ang sinasamba nila is false God. Kagaya dito sa yung tinutukoy ni Jesus Christ is yung mga Hudyo kasi Samaritano ang kausap niya kasi yung Samaritana po dito is wala siya dun sa temple. Yes. Nandun siya sa may igiban ng tubig which is bawal siya kasing pumunta dun makihalo sa mga Hudyo. So, wala siyang templo pero ang sabi ni Kristo, ngayon din, ang hinahanap ni Kristo yung mga true worshiper. Anong katangian ng true worshiper? Ito yung sumasamba sa espiritu at katotohanan. Sinasamba nila ang Ama, ang Diyos Ama po, sa spirit and in truth. At yan po ang hinahanap ng Diyos na totoong worshiper. Yung nagre-respond directly, genuinely po sa Kanya pong or sa Panginoon po natin, sa manlalalang po natin. Hindi po yung nandun, katulad nung mga nagpapaimbabaw na mga Hudyo po doon na Pariseyo or Eskreba man po na nandun sila. May templo nga po sila pero hindi makita sa kanila yung true worship po. Kasi hindi naman sila nagre-respond doon sa kanilang creator kasi ang nire-respondihan nila yung kanilang sariling sistemang legalismo sa bansang Israel na siyang nangyayari din sa modern churches po natin po ngayon. So pag sinabing worship, respond natin sa Diyos kung paano natin siya yuyukuran, paglilingkuran po in truth at saka sa spirit. So Yes. kasi nga yung tinig po niya ang nagsasalita sa atin. So tinig din po natin ang magre-respond in spirit and truth po. So tingnan natin sa next slide yung illustration ng binabanggit po ni John Okay. about sa worship na o yung pag-respond natin sa creator po natin in spirit and in truth. So, bago niyo po ipagpatuloy, Brother Bernard, hindi po munang tignan ang mga komento, mga mensahe na ate pong babasahin dito sa comment section. Good evening po from Ma'am Mercy Neri. Good evening po mga brother. God bless us all. So, magandang gabi ni po, Ma'am Mercy. Watching from Mandaluyong City. So, maligayang panonood po. God bless. Opo. At go ahead po, Brother Burns. So, ayan po. Magandang gabi po dyan sa ating mga kapatid. So, tingnan natin sa next yung illustration ng binabanggit ni John. So, palinaw yung meaning ng worship. So, sinimulan natin sa literal direct meaning ng word, sa context ng worship, at sa paano magre-respond sa wino-worship natin na Diyos. So, dito sa illustration, makikita natin yung God, the Father, sabi doon ni John. At ito pong God na ito is Spirit. At ito ay kailangan nating mag-respond sa Kanya in Spirit and in truth. So yung respond natin sa Kanyang tinig, sa Kanyang self-divine revelation sa atin through the Word of God and sa general revelation sa pamagitan ng Kanyang Holy Spirit. So, nandun yung dalawang element pa rin po. Revelation at saka yung respond. So, worship ang tawag po dun. So, anytime, anywhere, we worship God. Kasi nga, ang worship, ang application niya is timeless. Kasi nga, before pa man po mag-start ang time chronology sa daigdig natin, nauna po yung worship eh. Nag-i-exist na po ang worship since na lumitaw ang mga creature na nilalang po ng Diyos. Nandun na po ang concept ng worship. So, may tagalikha at merong mga nilikha or nilalang. At yung mga nilalang kailangan mag-respond dun sa revelation na ginawa ng Diyos in spirit and in truth. So, at ang tawag doon is worship by definition po or pagsamba. At dahil doon nahuhubog yung ating worth at nahuhubog yung ating values. So, yun yung English definition ng salitang worship or shaping our worth and values. So, tingnan natin sa sulat
Sa next slide. So, una, dinipay natin muna dun sa part na unang question or focus natin, ano ba yung worship? So, na-identify na po natin yung worship based dun sa meaning ng word, sa context, at mula dun sa revelation ng Diyos at paano magre-respond dun sa revelation ng Diyos para matawag siyang worship. So, ngayon naman, ang second question dito, kasi nga, yung family worship is isang uri siya ng worship. Pero yung worship na yun is nag-i-start saan po? Sa tahanan. Yes. Sa tahanan at ang involved po ay unit po ng family. Family unit kasi yung family ang pinaka-smallest unit po ng lipunan po natin na bumubuo sa mga na smallest na fraction na mga nilalang po. So yung family po na yun, pag sila po ay nag-respond sa revelation ng Diyos, sa katotohanan at sa spirit, at ang involved silang family, yung parents at yung kanilang offspring or children, ang tawag doon family worship. Pero dito sa ikalawa naman, bakit po kaya pagdating sa Bible, wala tayong mababasang thou shall or command? Pag sinabing thou shall or apodictic law, yun yung command, direct command. So wala tayong mababasang thou shall or apodictic command na thou shall mag-family worship tayo o kailangan Command. opo, wala tayong mababasang direct na ganyang command. So bakit Ba't kaya ginagawa? po? Yun yung question. Yes. Bakit natin ginagawa Sa ating pong nating mga bahay. Adventist o sa ating mga bahay po bilang Adventista? So dito natin makikita yung prinsipyo na kapag ba hindi nababasa sa Biblia ang isang command, tapos ginagawa natin, ay automatic yung ginagawa natin ay labag na sa Diyos. Kasi wala sa Bible yung command, katulad ng family worship. Kasi walang direct na command sa Bible po. Pero ginagawa Yes. natin. So ito bang kaugalian na ginagawa natin na galing sa mga magulang natin? Kasi hindi po natin to gagawin kung hindi ginawa ng mga magulang natin. So Is it bad tradition or good tradition? So yan po, aalamin natin kung bad or Yes. good tradition sa ikatlong tanong yan. Pero sa ikalawa, aalamin natin bakit kaya walang command sa Bible. Yes. Pero titingnan pa rin natin sa Bible, not sa prop text, kundi sa context. Kasi kapag doon tayo magpo-focus sa prop text, ay hindi po talaga lahat inilagay sa Bible. Kasi kung lahat ilalagay ng Diyos sa Bible, word by word, hindi napakakapal ng dadalhin nating aklat. Hindi po yan dyan lalagay po lahat-lahat. Ang ilalagay niya, principle. Para maunawaan natin kung ano-ano yung mga aral na umaayon sa kanyang kalooban po. Based sa prinsipyo po. Hindi dun sa letters na kailangan hanapin natin word by word Yes. na may ganitong command. Example na yung family worship. Wala naman siyang command. Yes. Pero bakit kinaugalian nating mga Adventista na tinuro ng mga Ginagawa. magulang po natin? So alamin natin sa Bible. Kasi Brother Bernard, baka sasabihin, yung family worship, walang problema tayo dyan. Yes po. Yung pag-worship lang sa church na ginagawa in the other day, not Sabbath day. So, siguro, maparoroonan natin yun Yes sa po. ating Titingnan din natin pag-aaral. dito sa last part yan po. Opo. Titingnan natin yung fully Opo. definition ng worship. Unahan na natin, Brother Bernard. Ano Yes po? po. So, walang command na gawin po natin yung tinatawag na family worship. Yes. Walang direct na text by text or Yes. proof text tayo Word mababasa. for word sa Biblia. Pero, that is God tradition. Oh, kasi yung Oh. prinsipyo niya batay po sa kung paano natin i-worship yung God. Opo. Yung God, hindi po yung tao pong mino-worship Yes. natin dito sa family worship. God po yung center or theocentric po yung worship ng family worship na kaugalian ng mga Adventista. So tingnan natin sa yung kahulugan kung bakit ba pag walang nabasa sa Bible, anong logic po yung nababiolate dito ng ganong mga argument. So tingnan natin, meron tayong tinatawag na argument from silence. So pag sinabi po nating argument from silent or sa wika pong Latin, tinatawag pong argumentum ex silentio. So sa logic, sa mundo po ng lohika, tandaan natin ang Diyos din po ay God. God is a God of logic. So hindi siya pwedeng maging illogical kasi rational po yung God. So ganun din sa mga principle in terms of rationality ng tao po. Kailangan nating maunawaan din na sabi nga rito, yung question, so yung question po na there is no command in the Bible to have family worship every day. Wala daw pong utos
sa Biblia na magkaroon tayo ng family worship araw-araw. Araw-araw pa po yun. Wala tayong direct na bababasa ang ganyang command sa Bible. Yan po ay example, yung ganong uri po ng question ay isang example po ng illogical question or logical fallacy. Pag sinabi natin fallacy, logical siya pero illogical po yung mga premises sa likod po niya. So example po nito yung walang mababasang utos sa Biblia na magkaroon ng family worship every day. Yan po ay isang example ng argumentum excellentio or argument from silence fallacy. So ang fallacy po na yun, nangyayari po yan kapag po absence yung evidence. Katulad po niyan, absence po, wala tayong mababasa sa Bible in terms of proof text. Wala po tayong makikitang proof text na mag-family worship tayo o kayo, tayong tao, everyday. So, silence po yung Bible pagdating po sa proof text, sa direct command. Pero, bakit ginagawa ng mga Kristiyano sa kasaysayan natin sa halos lumipas na 2,000 taon hanggang umabot sa Seventh-day Adventist? So, tingnan natin sa next slide. So, based nga dun sa fallacy ng argumentum excellentio, hindi po lahat ng ibig sabihin ng absence of evidence ay absence na talaga. Pag sinabing absence of evidence or silence yung Bible, hindi ibig sabihin silence siya in terms of principle. Maaaring silence dun sa text, pero sa context or sa general or systematic theology po ng Bible, present siya. Yes. Yung principle po niya. So sabi nga rito, just because something is explicitly commanded in the Bible does not necessarily mean hindi po agad-agad nangangahulugan na bawal or wala ng value, wala ng halaga. Example yung family worship. Dahil walang nabanggit na family worship na command sa Bible na gawin natin araw-araw, hindi nangangahulugan na bawal yaan or labag sa Diyos na gawin yaan or walang value o walang halaga kapag ginawa po natin yaan. So sabi nga dito, the Bible may not provide explicit commands for every aspect of daily life, but it does provide principle. So anong pinoprovide po ba ng Bible? Ang pinoprovide po ng Word of God is mga principle and example. Kaya nga kahit yung mga historical events sa Old Testament, nilagay niya para maging example. Makuha natin yung mga principle na magagamit natin until the present time po natin. So sabi nga dito, ang purpose is to encourage believers to prioritize spiritual growth, prayer, and worship within the family unit. So yun naman yung principle kung bakit tayo merong family worship. So hindi siya bad. Bakit po? Ang pinaprioritize ng family worship is spiritual growth. Lumago tayo sa pamumuhay nating pang-spiritual, especially i-start sa family at dun sa parents and child relation dun sa loob ng tahanan. And yung prayer and yung worship, mapanatili po yung pag-respond sa Diyos in every day. Therefore, the absence of a specific command does not necessarily negate the value or legitimacy of the practice of the family worship. So, hindi niya niwawalan po ng halaga ang family worship kasi yung principle niya is rooted po sa biblical principle, yung purpose po ng family worship. Pero wala tayong mababasang direct command. So, hindi ibig sabihin na walang direct command, automatic, gawa na to ng tao. Or ito ay tradition lamang ng tao na hindi dapat natin gawin. Kasi kung ganun yung logic na iisipin natin, yun nga ang tinatawag na argumentum excellentio or argument from silence fallacy. So illogical or illogical fallacy po yun na tinatawag sa mundo ng lohika po. So tandaan natin, God is a God of logic. So kailangan po umayon sa logic. Yung mga prinsipyong o katwiran na atin pong ibinibitawan. So tingnan natin sa next slide kung bakit ba wala pong direct na command na family worship. Ang nagsasabi na nito mga scholar ng Adventist. So tandaan natin, sabi ng mga scholar ng Adventist katulad sa research po ni Phillips Idgel po, sa kanya pong research o pagsasaliksik po na pinamagatan na An Exploratory Study of the Aims and Methods of Family Worship in the Seventh-day Adventist Church 1992, page 8, sabi niya dito, family worship has been operative for millennia. So malinaw po, ang family worship po pala, halos po ginagawa na po, matagal na po nag-ooperate, ilang millennium na po, or millennia, 2 millennium na po, millennia rather. 2,000 years na po ang lumipas since
Christ nung magkatawang tao siya dito until now sa 21st century. 2 millennium na po ang lumipas. At sabi dito sa pag-aaral, sa pagsasaliksik sa kasaysayan, hindi po napatid. Kumbaga, noon pa po meron na pong family worship. At sabi nga dito, although less prominent in biblical and Christian church literature. So inaamin po ng mga Bible scholar, especially ng mga Adventist scholar, na wala talagang direct na mababasang command sa Bible. At kahit pa po sa mga Christian literature nung 2nd to 3rd and onward century po. At sabi dito, than corporate or private worship, it has been a traditional part of many Christian homes. So traditional po siya na naging bahagi po ng lifestyle o buhay po ng Kristiyano ang family worship. Family worship. So tradition in short. Christian homes. Opo, yan po ay Christian tradition po natin. Pero ang tanong, good tradition po kaya yan? Good tradition. So unahan na natin good tradition kasi bakit Yes. po yung ginagawa na nga po siya since the beginning pa lang po ng Christianity based po sa pag-aaral ni Philip Edgar sa kasaysayan po ng family worship. Good tradition, Brother Bernard. Opo, good sapagkat tradition. doon nahuhubog yung mga bata na tuturuan sa tamang pag-uugali, sa tamang paraan ng pamumuhay bilang mga Christian. Yes. Sumusunod ni Kristo. So, ayan po. So tingnan natin Go ahead. sa Bible. So yan ay research po ng Adventist scholar. So kahit ang mga nag-aral ng Adventista sa kasaysayan ng family worship ay inaamin po nila walang direct command sa Bible pero ginagawa na operative sa halos lumipas po na 2,000 years ng kasaysayan ng Christianity. At yan ay part na ng tradition ng Christianity po. So tingnan natin sa Bible yung mga indirect incident kung saan merong worship ang involve yung family or family worship yes. in short. Pero wala tayong mababasang directly family worship na command. So yung tatandaan po natin sa Bible, principle at saka po yung context po ng Bible. Hindi po laging prop text kasi hindi lahat ng nasa Bible kailangan hanapin natin by prop text kasi nga mahuhulog tayo sa illogical fallacy na argumentum excellentio po. So tingnan natin po, example, sa time po na nung nilikha, unang-una po ang unang mga magulang natin. So nilikha sina Adan at Eva at itinatag po ang kauna-unahang family. So nag-start po ang kauna-unahang pamilya, binubuo ni Adan, ni Eva at nung kanilang naging anak, o kauna-unahang anak, especially si Cain or si Cain po. Okay. So tingnan natin dito sa next slide, yung example na meron ng worship na involve yung family indirectly sa context. So tingnan natin example sa Genesis 4:1. Anong sabi po riyan sa NIV version? Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Ayan po. So sabi diyan si Eve, kasama syempre si Adan, nandun si Adan kasi nga yung asawa ni Eve. Nagkaroon po sila ng anak at pinanganak po si Cain. At anong sigaw po ni Eva nung after po niyang mailabas na po si Cain? O ano, sino po ang unang object na ang nilapitan po ni Eve or na ibinunyag po niya, include kasama ang kanyang family po. So sabi ni Eve, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Una-una po niyang pinuri po. Sino po? Ang Diyos po. Nagpasalamat po siya agad. So yung pag-respond niya po sa revelation po ng Diyos at nag-respond si Eve kasama si Adam sa geographic background or cultural background in family sila. So ang tawag na doon worship. Definition siya ng worship kasi involve yung two element na revelation at saka yung respond. Nag-respond si Eve sa ibinigay ng Diyos na pagkakaroon nila ng anak na si Cain po. So isa na silang family po. Define na po sila as family kasi meron na pong May offspring. anak. O, so basahin pa natin sa Tagalog kung ano yung sinabi ni Eve sa Diyos po natin. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. So ayan po, mas sa original na Hebrew kung gusto niyo man pong basahin yan, napakaganda pa po niya sa original na Hebrew wordings. So kung titingnan po natin, yung pag-respond ni Eve sa Diyos po natin,
para po purihin po ang Diyos natin. Siya yung una-unang paparangalan po kung bakit nailabas po si Cain. Kasi nga, unang inakala dyan ni Eve is yung bata na pinanganak niya, ito na yung Savior. Kasi nangako doon sa Genesis 3:15 na meron pong darating na seed o binhi na dudurog sa ulo ng ahas. So akala ni Eve yun na yun, yung darating na tagapagligtas, which is hindi pa po. Kaya pinangalanan niyang Cain, na ibig sabihin po ay nasa context po na I have brought forth a man with the help of the Lord. So Diyos po ang object ng worship ni Eve po sa context ng Genesis 4. So meron ng family worship. Yes. So in family worship na po yun, yung pag-respond nila sa Diyos na involve ang family. So tingnan pa natin sa next, sa other mga instances sa Bible na mga indirect context ng family worship pero walang direct text, kundi indirect pong sinasabi natin based on the context na involve yung family sa konteksto ng worship. Sa Deuteronomy 6 verse 7. Sabi dito, express them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lay down and when you get up. Ayan po, malinaw po. Sa context po dyan, yung aral po sa konteksto ng Deuteronomy 6 ay kailangan po nilang sabi diyan, i-impress them on your children, sa mga bata. So involve po yung family. Yes. So yung mga aral po, mga katotohanan, revelation po ng Diyos, kailangan po nilang maituro sa kanila pong mga anak or maipasa po sa kanilang mga offspring. Kung walang worship, Brother Bernard, Yes po. hindi matuturuan yung mga bata. Opo, kung walang family worship, paano maisasalin po yung truth Yes. at yung magiging respond ng next generation na family? Kumbaga, hindi matututo ang mga Opo. kabataan. So, yan, basahin natin sa Tagalog, sa Deuteronomy 6:7. Sabi dito, 6:5, simula sa verse 5. okay, ganito po ang ating basa. 6:5, ang sabi, at inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ayan. Yan po yung command po, may command po dyan na dapat isalin o maituro po sa kanilang mga bata. So, tingnan pa natin sa verse 6. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at sa iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. So, malinaw. Sa At- bahay po. Yes, sa bahay. At pagka ikaw ay lumakad sa daan, kahit sa daan, Brother Opo, Bernard, kahit sa no? daan pa nga daw po eh. Ituturo pa rin. At pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, So, everyday. everyday. Kailan ba bumabangon ng tao? Siyempre, everyday. So, Yes. wala tayong mababasang direct command na mag-family worship tayo everyday. Pero indirectly sa context, nandun yung principle. Yes. Example nito sa Deuteronomy 6 from verse 5 to 7. Yung sa verse 5, yun yung command, yung ang tawag dun sa Hebreo, Shema po yan, yung iibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. So ituturo daw yun kanino? Sa kanilang mga anak. Saan sasalitain daw po yung tungkol sa kanila kapag daw sila ay nakaupo sa kanila o sa iyong bahay. So saan ba? So pag nasa bahay sila, ang involved doon family. Kasi bahay po yun eh. So doon sa bahay, nandun yung family, nandun yung mga anak, so merong worship doon na Yes. magaganap. Kasi pag nagkaroon sila doon ng pag-aaral doon sa Word of God, worship yun kasi nag-respond sila doon sa truth and spirit na sinasabi po na definition ng pag-worship nila. And they are the true worshiper. At nag-i-start sa family yung worship. Everyday, family worship. Merong family worship sa Bible. Indirectly sa context at nasa mismong principle. But walang proof text na command ng family worship. So, tingnan pa natin. Okay, bago niyo po ipagpatuloy, Brother Bernard, ate po munang himay-himayin. Sige po.
unti-untiin po natin yung mga mensahe na nasa ating pong comment section from dito. Tingnan natin. Sir Benito Catilok Jr. Argumentum. Napag-aralan ko yan sa philosophy. Pero nahirapan ako. Yan, sabi niya. Glory to God, you are gifted, Brother Bernard. So, salamat sa Diyos. Salamat sa inyo pong pagbahagi ng mensahe. At salamat sa pag-share sa ating pong program. Ganon din sa ating pong kapatid, Elder Jico Buko. Good evening po sa ating lahat. So, magandang gabi din po. From Rizal Beltran, tanong po, Ezekiel 40, verse 1. Siguro mas mainam, basahin po natin. Sige po, basahin natin. Ezekiel 40, Bago po verse natin 1. tapusin po yung kanyang message sa comment section. Ezekiel 40 verse 1. Okay? Para maunawaan po, Brother Bernard, no, ang mga katotohanan at mapakinggan din ang kasagutan sa kanilang tanong. Ang sabi dito, ano kaya to? Ezekiel 40 verse 1 o nagkamali lang? Baka typo lang po siya. Baka Ezekiel 46. 46 verse 1. Ayan. Baka ito yung pinaka point niya, Brother Bernard. Yes po. Okay, ang sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang pintuang daan ng lalong loob na looban na nakaharap sa dakong silanganan ay sasarhan sa 6 na araw na ginagawa. Yung pintuang daan daw, Brother Bernard, ng lalong loob na looban na nakaharap sa dakong silanganan ay sasarhan sa 6 na araw na iginagawa. Ngunit sa Sabath ay bubuksan at sa kaarawan ng bagong buwan ay bubuksan. Ayun po yung talata siguro na kanya pong gustong iparating. Opo, sabi niya, temple close in 6 days. Sa ito pa, 2 talata. Pwede magsimba at magpuri daw, sabi ng preacher sa GC or General Conference. Pero di daw makarating kasi sarado ang templo sa langit. Paano kaya yun, no? Hindi daw makarating, Brother Bernard, kasi sarado ang templo sa langit. Kung pilitin daw po ipadaan sa bintana, magiging tulisan ang ang ginamit niyang verse. Sa mga napapaniwala po nito na verse na ginamit ng GC preacher, ay dapat di na din sila mag-worship sa loob ng 6 na araw. Di naman po pala makakarating. Bakit po kailangan pang mag-worship sa bahay o manalangin? Sarado naman pala ang templo sa langit 6 days. Totoo kaya ito, Brother Bernard? Kasi, yun nga sa Ezekiel sa 46:1. So siguro i-expound po ito, Brother Bernard, para maunawaan. Puro trabaho lang dapat kasi wala naman talaga mabasa sa Biblia. Okay po. Pinapalaki na tradition of man. Okay? Okay po. Yung binabanggit po sa... Ang punto, Brother Bernard, kukunin lang po natin yung punto. Sa Ezekiel 46:1. Yung... Ano ba ibig ang sabihin templo doon? daw, nakasara sa ika-6 na araw. Ibig sabihin, pag nakasara,
ay Bawal pasukan. bawal Kasi bawal sarado ka nga pumasok kasi Opo. nakasarado nga eh. Sige po. Di pwedeng pumasok. Siguro, Tignan po natin. unahin muna natin tong talata na to Opo. bago po natin basahin yung Juan 10:1. Yes. So, go ahead po. So, nababasa naman natin sa Ezekiel 46:1 ang sabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang pintuang daan ng lalong loob na looban na nakaharap sa dakong silanganan ay sasarhan sa 6 na araw na iginagawa. Alin yung sasarhan? Ang pintuang daan ng lalong loob na looban. Sa English po, so tingnan natin yung English pagkakasulat po Ezekiel 46:1 kasi ang sanctuary po may mga pintuan, maraming pintuan po yan. Kasi may 3 sphere po ang sanctuary, courtyard, inner holy place and most holy place. So alin yung binabanggit diyan na sasarhan? So baka inisip nila ay sinarado buong templo. So tingnan po natin kung at titingnan din natin yung context kasi sa Ezekiel 2 nasaan yung Israel sa tinatawag na connection sa sanctuary. So tingnan natin. Sabi diyan sa English sa Ezekiel 46:1. Sige po, ate pong ipakita, brother. Ayan. Ayan po. Sabi dito, "Thus sent the Lord God, the gate of the inner court that looketh toward the east shall be shut the 6 working days, but on the Sabbath it shall be opened, and in the day of the new moon it shall be opened." Ayan po, makikita niya po, so binubuksan lang po siya every Sabbath. 6 days sarado itong tinatawag na inner gate of the inner court. So pag Inner. sinabing inner, looban. So mayroong outer court. Yes. So alin yung sinarhan? Ang sinarhan ba outer court o inner court? Inner court. Ang sinarhan po ay gate of the inner court sa 6 na araw. Bakit? Ang pwede lang po dyan pumasok, saserdote lang po. Walang Yeah. pwede talaga dyan pumasok kasi holy place po yan at most holy place ang nasa pinakalooban po yan. Wala dyan pwedeng ordinaryong Israel talaga pong Yes. pwedeng pumasok kahit anong araw. At pag Sabat lang, isa lang po ang pwedeng pumasok dyan, saserdote lang po para idalahin yung handog every Sabat. At pwede rin po every new moon, sa ceremonial new moon po. So hindi diyan pinag-uusapan yung ordinary Israel na hindi sila papasok kasi hindi naman pinag-uusapan diyan. Yung ang pinag-uusapan po dito is sanctuary, Yes. temple, inner court, hindi outer court. Nasaan ba ang Israel? Ang Israel po sa Old Testament, wala silang katulad ngayon na sinagoga or church. Pag sila po ay nagsasabat, nakasurround po sila sa outer court, wala sa inner court. So ibig sabihin po sa loob ng 6 na araw, nananatili po ang Israel sa outer court, sa camp or tinatawag na kampo. At doon naman sa outer court, doon lang pwede lang pong pumasok ang Israel daily. So bakit sila kailangan pumasok po sa outer court? Hindi po sa inner court po kasi ang sinasarahan lang po ng 6 na araw, inner court, yung holy place and most holy place, walang pwedeng pumasok dyan. Pero po ang Israel, pumapasok sila daily, araw-araw po saan? Sa outer court. Bakit po? Merong tinatawag na daily sacrifice. Yan. So, pag sinabing daily sacrifice, saan nila ihahandog? Sa outer court. So, bukas ang outer court, daily po. Pero hindi nila pwedeng pasukin ang inner court kasi ang pumapasok lang doon po ay tinatawag nating high priest or yung priest po na Levita. Sila lang po ang pwedeng magsagawa noong gagawin sa loob po ng holy place at 1 year annually sa the most holy place po. So kaya sarado po ang inner court, hindi po ang outer court. Ulitin po natin, inner court lang po ang sarado sa templo ng Israel. At ang Israel naman po, lagi lang po yung nasa palibot lang po ng sanctuary. Kahit pag nagsasabat po, nandun sila nakapalibot po. 4 na direction, 4 cardinal direction nakapalibot sila doon. At delayed, araw-araw po pumapasok sila sa outer court para magdala po ng daily sacrifice. Except pa doon yung yearly sacrifice o yung annual sacrifice. So hindi dito pinag-uusapan yung pag-attend sa may kinalaman sa worship. Ang pinag-uusapan dito yung sanctuary ceremonial system. Yung paghahandog. Kung itutuloy nyo sa verse 2, 3, 4, 5, 6 Yes. onward, andyan po yung mga paghahandog, may toro, may baka. So, ang konteksto dito, paghahandog, na kung saan ang saserdote lang po ang papasok doon sa inner court every Sabbath at saka every new moon. At
yearly po sa annual celebration ng Yom Kippur. So kung titingnan natin, ang sinarhan po, inner court, not the outer court. At ang outer court ay open every day sa Israel para sa daily sacrifice. Kasi kung sarado, saan sila magde-daily sacrifice? Walang altar sa labas ng kampo. Nasa outer court po ang altar of sacrifice na broads. So yun po yung dapat nating makuha dito sa context. Hindi yan katulad ngayon sa modern setting na church na mayroong or synagogue setting na pinag-uusapang pag-attend dun sa templo, sa bahay-sambahan. Kasi noon sa Israel, wala naman noong synagogue or church na tinatawag. Ang tawag sa kanila, camp, at saka mayroon silang sanctuary temple para sa ceremonial activities and festival. So yun po yung pinag-uusapan dito. Hindi dito pinag-uusapan yung pag-attend sa tinatawag nating church in modern day or synagogue in Jewish time. Ang pinag-uusapan dito is sanctuary temple in connection sa sacrifice po. Yung daily and yearly at especially doon po sa gawain po ng priest na every Sabbath lang po sila pwede pumasok kasi nakasara po yun sa 6 na araw. Kasi ang nakabukas lang po daily ay yung outer court kung saan nagaganap ang daily sacrifice na tinatawag. So yun yung ibig sabihin ng Ezekiel 46. Basahin po natin ang buong konteksto ng buong chapter 46 ng Ezekiel. Okay. Salamat po, Brother Bernard. At yung sa Juan 10, ang talata ay 1, ang sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan So, at ayan. magnanakaw. So iba naman yung context ng John Ayan. 10:1. Kung ikakabit natin sa Ezekiel 46:1, Malayo. out of the context. Yes. So another illogical po yan. Exegesis po yan, hindi exegesis. Policy. Policy po yan. Yeah. Kasi wala siya sa context. Iba naman yung binabanggit sa 110:1 na pintuan, metaphorical to or metaphor pang paggagamit ng door po dito o pintuan. Compared dun sa Ezekiel, literal yon, yung inner Yes. court na talagang literal sense yon. So ito naman ay sabi dito, ang pumasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan ay gayon ay tulisan at magnanakaw. So parable ang sinasabi ni Jesus Christ or nasa talinhaga po. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Siyempre po, iisa lang naman po ang daan. Iisa lang po ang pintuan sa context diyan ng John. Tandaan natin, si John po ang nagsusulat po ha. Si John ang nagsabi na si Kristo ang the way, Yes. the truth, and the daan po patungo sa Ama. So, doon tayo papasok kay Jesus Christ. Siya yung Yes. pintuan ng mga tupa. So, Ayan. ayan, basahin natin na sa Juan din po. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O, malinaw po. Siya yung Malinaw. pintuan. Kung hindi tayo dadaan kay Kristo, tulisan po talaga. Hindi ka po talaga ituturing na pumasok sa totoong daan kasi hindi ka kay Kristo pumasok. Yes. Si Kristo yung daan na dapat pasukan. Kung ibang daan ang pinasukan mo or dating daan ni Soriano, ay paano ka? Hindi ka tulisan talaga ang turing sa'yo ng Diyos. Yung daan ni Opo. kaibigang Kibuloy. Opo, ibang daan yung pinasukan. Ibang daan yun. So, ituturing kang tulisan or magnanakaw. Pero ang Yes. gusto ituro ni Kristo, iisa lang po ang daan. Siya lang po ang daan. Metaphorical yung pagkakagamit po. Napapasukan ng tupa. Kasi kung gagawing literal yun, ay dapat literal na din yung tupa Yeah. sa context. So, metaphor po yung pintuan at metaphor din yung tupa. So, kung i-connect natin to sa Ezekiel 46:1 na literal, out of the context, exegesis ang tawag doon. Illogical fallacy na naman po Yes. yun. So, hindi po yung mag-aayon sa logic. At tandaan natin, God is a God of logic. Ayaw niya yun. Hindi siya po illogical or irrational being. So, yun po yung pinagkaiba ng John at Ezekiel 46:6:1. Magkaiba sila ng context. Hindi sila pwedeng ipag-merge kasi nga out of the context kapag pinag-merge natin sila. Okay. So, salamat sa tanong at salamat sa ating pong mga kapatid na nag-share. At itutuloy po natin, Brother Bernard, at sapagkat ito po ay napakahaba pa nito. Opo. Baka i-part 2 po natin kasi Siguro ipapart Opo. po natin kasi nga napakahaba nito. oo po, maraming slide po ito about sa Yes. family worship. Kasi part ano pa lang po ito, continuation to nung about sa worship. Tandaan po natin, Brother Bernard,
ang pilit pa namang sinisira ng kaaway yung pag-worship. Opo, worship po talaga ang Yes. sisirain sa huling araw. Kaya Huling dapat natin araw. maunawaan yung context, paano natin unawaan ano ba ang worship in full definition ng worship. Hindi yung ang alam lang natin worship a relation to sa Diyos. Yes. So dapat maunawaan natin yung konteksto niya. So Opo. dito pinag-aaralan natin. Family worship pa lang po ang topic po natin po dito po sa context. Medyo na nagtumalon lang tayo dahil dun sa comment mga tanong. about sa yung sa Ezekiel tapos yung sa John. So tiningnan lang po natin yung comment po. Okay. Salamat, Brother Nimrod, Meloria Piral. Sigasig nating kapatid sa Opo. pinagkaisa. So, thank you for watching. So, itutuloy po natin, Brother Burns. Yes. Sana ba tayo doon? Opo. Ito na Wala. tayo. So nandun pa rin sa family worship sa Yes. incident sa Bible indirectly sa based on the context na merong family worship. Example, yung Deuteronomy 6:7 na yung mga aral, especially yung iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas o pag-iisip ay kailangang ituro sa kanilang mga anak, sa kanilang tahanan, at hindi lang sa tahanan nag-start yung family worship, yung worship. Kahit daw naglalakad po sabi diyan sa Deuteronomy, ituro din natin yung truth. At ganun din, Mahirapan na nga sa bahay, Brother Bernard. Opo. Pero yan yung instruction sa Biblia. So makikita na ituturo kahit naglalakad, evangelization na po yan. Yes. So, kailangan pa rin natin gawin yung part pa rin siya ng worship. Yeah. Kasi ang worship, hindi lang nagtatapos sa pag-attend sa templo, kundi Yes. kasama yung gawain. Pag-evangelize, worship po yun. Pag-respond natin yun sa Diyos. Pag sinabag kasi nila, Brother Bernard, na worship, simbahan lang. Opo, yung kasi yung kinamulatan ng karamihan na Yes. definition. Pero sa Bible, malawak po ang semantic application ng worship or broad. Yes. Kailangan natin unawaan siya sa systematic theological application po. So Okay. tingnan natin dito about family worship po tayo, baka malito po yung ibang Yes. nanonood po sa atin. Nag-sidestep lang tayo ng bahagya. Mhm. So sabi nga dito kung doon sa Deuteronomy, sa panahon naman sa New Testament, wala rin tayong directly mababasang command na mag-family worship. Pero may mga instances na mga indirect context na merong principle na importante po yung worship within ang involved po ay ang smallest unit po ng society or yung family. Example, sa panahon po ni Paul, binabanggit niya yung kahalagaan ng house. Aside dun sa mga synagogue or kasi noon synagogue, wala pang church na tinatawag na bahay sambahan na katulad ng tinatawag na church or churches sa wikang Latin. So kung titingnan natin sa panahon ni Paul, yung mga house or yung common household, bahay, so binigyan niya rin ng kahalagan. Example, sa 2 Corinthians 5:1 and 2, na meron ding nagkaroon ng corporate worship sa loob ng tahanan. Katulad doong iglesia, sinimpa na iglesia na nasa loob ng tahanan. So example po yon sa mga sulat ni Paul. So example pa dito, and he called the church of his time, sa example yung sa Galatians 6:10, tinawag niya yung tahanan na household of faith. So basahin po natin sa next slide, yung sa Galatians 6 verse 10. Sabi dito, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Parang kanta lang to, Brother Bernard. Opo. So makikita po natin na si Paul ginamit niya ang binigyan niya ang highlight importance ng sangbahayan or tahanan. Sa Greek po ang actual na tinutukoy po diyan is yung tahanan po, sangbahayan. So minsan ang pagkaisip nila sangbahayan o tumutukoy dun sa mga tao. So sangbahayan tinawag po ni Paul na household of faith. So ganun po kahalaga ang house, especially ang bumubuo po diyan is family, yung smallest unit na bumubuo sa lipunan natin. At mahalaga siya na household of faith po siya. Next slide. So, tingnan pa natin sa next. So, in first conclusion na yung question na dahil walang mababasa sa Bible na command na family worship pero merong mga indirect context at yung principle ng doon. So, therefore, sa makatuwid, the Bible offer guidance and instances that promote believers to give importance to spiritual development, prayer, and worship within their families.
So, ang tawag doon, family worship, bagaman walang direct command. Sabi nga, consequently, the lack of a direct command does not necessarily diminish the significance or validity of family worship as a practice. So, hindi po winawalang halaga porket walang nabasang prop text na command na mag-family worship. But mga indirect instances lamang na nagpapakita ng principle kung gaano kahalaga ang family worship kasi doon nag-i-start ang primary form ng worship bago po maipon ang buong mga nilalang ng Diyos na nilalang po niya ayon sa kanyang larawan or especially human being lang naman ang nilalang na ayon sa larawan niya. So kung titingnan po natin, merong family worship at itong practice na ito na naging tradition or kaugalian ng mga Kristiyano at naisalin sa ating end-time church na Seventh-day Adventist Church, itong tradition or kaugalian or practices na ginagawa natin na family worship every day ay good tradition. Dito po sa first part or sa conclusion A po natin. Based doon sa mga pinakita nating sample instances at yung mga standard reference na ito po ay na ito pong family worship ay noon pa po ay sinasagawa na po based po sa mga research, mga study ng mga Adventist scholar at na iba pang reference na pinakita po natin at yung mga example sa Bible na mga indirect kung gaano kahalaga yung family at connection sa worship or family worship in short. Yes. So sa second, dito natin titingnan ang family worship ba ay good or bad tradition. So nakita natin doon sa part A na kung ano yung worship, yung family, importance ng family, at paano ino-nurture, imo-mold, isi-shape, yung revelation at yung pag-respond nila sa Diyos through, which is tinatawag na worship, within the family members or within the family unit. Ngayon, titingnan naman natin ang family worship in historical application. Bakit ba ito naging tradition? At kung naging tradition ito, dahil walang command sa Bible, ito ba ay mabuti o masama? So tingnan natin po. Ang mga dito natin isa-cite yung Spirit of Prophecy o reference po sa writings po ni Ellen White kasi doon talaga na-highlight yung mga bakit mahalaga o bakit merong family worship ang Seventh-day Adventist. At tandaan po natin sa Ellen White ay isa sa mga naging tagapayo ng iglesia at binigyan ng revelation. At tandaan natin yung revelation po na yun, dapat tayong mag-respond dyan. Special revelation po yun, yung binigay kay Ellen White. So, kailangan mag-respond tayo dyan. At pag nag-respond tayo dyan sa truth and spirit, that is worship. We acknowledge God sa revelation na pinakita niya. Example dito sa revelation niya kay Ellen White, which is na-publish ito sa The Bible Echo noong March 1, 1897, paragraph 3. According dito kay Sister White, children need to have religion made attractive, not repulsive. The hour of family worship should be made the happiest hour of the day. So sabi ni Ellen White, ang oras daw po ng pagsambang pangpamilya ay kailangan daw pong gawing pinakamasayang oras sa araw, sa isang araw o sa a day or the day. So malinaw po, ganun kahalaga po ang family worship. Ang purpose po is the children need to have religion made attractive, not repulsive. So, ang purpose ng family worship is mahubog po yung mga bata. Mamulat sila sa mga Christian teaching or biblical teachings na nakaroot po, nakaugat po sa Diyos at sa Panginoong Jesus po natin. At sa mga example na nasa Bible. So, tingnan pa natin sa other sa Spirit of Prophecy. Sabi pa ni Ellen White sa kanyang letters o sulat po in manuscript, sa volume 19 or sa kanyang original na letters 157, 1904 paragraph 13, ang sabi po ni Ellen White, I hope that you will all be greatly blessed by the Lord. In our seasons of family worship, my petitions ascend for you all. Be of good courage in the Lord. Glorify Him by praise and thanksgiving. So, pupurihin daw po natin, i-glorify daw po natin ang Diyos pamamagitan ng pagpuri at thanksgiving. At ito po ay sa panahon po ng season of our family worship. So, ganun po ka-importante ang family worship. Ang tanong, bad ba yun? Yung sinasabi po ni Ellen White, kahit walang command sa Bible, pero sa revelation ng Diyos kay Ellen White, para sa atin,
mabuti po yung intention. Yes. Bakit itinuturo pa rin yung ini-highlight ni Ellen White ang importansya o kahalagahan ng family worship sa huling araw. Do walang kuman sa Bible, kundi kaugali ang naipasa since the beginning ng Christianity na mayroon ng ganong custom or tradition or practices. So tingnan pa natin sa Testimonies for the Church. So para ito sa church, testimony niya ito para sa atin, hindi para sa labas, para sa ating church, sa Seventh-day Adventist. Sabi niya sa volume 7, 1902, paragraph 42, page 42, paragraph 2, sabi niya, and yet, in this time of fearful peril, sa panahon daw po na ito mapanganib na panahon po, some who profess to be Christian have no family worship. Ito daw yung rason kung bakit yung iba natatakot or ayaw mag-family worship. Kasi daw sa huling araw po na ito, may mga nag-aangking Kristiyano na hindi nagpa-family worship. Yan. Hindi daw nila iginagalang ang Diyos sa kanilang tahanan. So saan nagsisimula ang paggalang? Makikita dapat po agad sa simula pa lang, sa tahanan. Yes. Bago natin yan dalahin sa gathering natin, sa weekly gatherings natin. Dapat doon pa lang sa tahanan na-practice na po, nano-nurture na po, especially yung mga batang nakaka-witness po niyan sa parents po nila. So, pero sabi ni Ellen White, may mga ayaw. Anong reason? Sabi dito, they do not teach their children to love and fear Him. Yeah. So, yun yung negative effect. Kung hindi tayo magpa-family worship kahit walang command sa Bible, pero merong ibinigay sa church, sa end-time church natin na inspiration or revelation. So, sabi pa rito, they feel under condemnation in approaching Him. They cannot come boldly unto the throne of grace, lifting up holy hands without wrath and doubting. So, mapapansin po natin, dapat, kung bakit nire-reject nila ang family worship? Kasi wala silang takot sa Diyos. Yung pag-ibig. Hindi nila maituro din po sa kanilang mga anak. At the same time, kabaliktaran nito, sila po ay nagdududa. At yan din ang nangyayari sa ibang mga nag-aangking Kristiyano. Nagdududa sila, bakit kailangan natin mag-family worship? Wala namang sinabi sa Bible. So, pinagdududahan agad natin yung Biblia dahil walang command. So, yun yung mahirap po sa atin. Nauna yung doubt. Tandaan natin, doubt po ang unang inihasik ni Satan kay Eve bago po ang action. Lagi pong doubt ang nauuna. Tatanim isip po ang kailangan nating i-guard. So, mag-ingat po tayo sa doubt kasi ang hindi ayaw po ng Diyos na yung faith natin na haluan ng doubt. Kasi po, ang faith is talagang yung yung trust. Pag sinabing faith sa Latin po ay fide, ibig sabihin po ay trust, total trust, 100% na pagtitiwala. Pagtatakot sa Diyos. Opo. So, dapat wala siyang doubt. Pero dito pa lang sa issue ng family worship, may mga nagdududa na kasi wala naman nga talagang command. So, nagdududa sila, ito ba ay tradition lang ng tao na dapat sundin? So, yun yung sabi ni Ellen White na maaaring maka-affect dito sa context po niya na gusto niyang i-highlight. So, tingnan pa natin sa kanya pang writings or revelation ng Diyos sa end-time church through Ellen White. So, ito pala, hindi na po sa writings ni Ellen White. History. So, kasi nga, sabi ng mga nag-research na Adventist scholar na wala ngang direct na command na family worship, pero merong record sa history since the 1st century until the 21st century. So, 1st century na buhay ang mga apostol si Jesus Christ. Ang isa sa pinakamatanda pong literature outside the biblical canon po ng 1st century to the 2nd century po ay yung akda po ni Didache. Ito pong aklat po ni Didache ay tinatawag na Teachings of the 12 Apostles. Ito daw yung mga turo ng 12 apostol ayon sa mga sinulat po ni Didache nung 1st century to 2nd century sa eastern part po ng Roman Empire sa Syria, modern day Syria. So, sabi dito sa kasaysayan, si Didache malaki yung role niya pagdating sa family, kahalagahan ng worship within the family, yung naging impact ng kanyang writings. Kung babasahin niyo po ang buong aklat po ng Didache, binibigyan po ng highlight po ni Didache po yung kahalagahan po ng worship nag-i-start sa bahay. Kahit nga po yung Sabat, ibinabanggit ni Didache po yung context ng Sabat o Lord's Day sa kanya pong aklat. So bukod sa Sabat, nag-i-start, kailangan pong manurture sa home, which is family worship, yung nandun po. So tingnan natin, after ng 1st century, kung nag-continue ba ang kahalagahan ng worship within the family po, or family worship, or family altar. So tingnan po natin sa next slide. After ng 1st century, 2nd or 3rd or 4th century, tingnan natin kung binibigyan pa rin nila ng emphasis yung kaugalian
ng kahalagahan ng family worship. So ayon po sa record naman po ni Dionysus ng Areopagus or isa pong Areopagite, si Dionysus po. Si Dionysus po ay isa po sa na-convert ni Pablo. So direct po siya na naging follower po o na naging Christian po, tagasunod ni Paul ayon sa Acts 17:34, converted by Paul. So sa history po, ito po si Dionysus ng Areopagus. Sabi niya, it helped to create an atmosphere for contemplation and prayer which was chiefly promoted by family. So isa po si Dionysus ng Areopagus po sa nagbigay po ng kahalagahan ng family worship noong 4th to 5th century na si Dionysus po ay directly converted by Paul ng mangaral po natin na si Pablo. So ibig sabihin nung 4th to 5th century nag-i-exist ang family worship na po. Kaugalian po nila. Binibigyan nila ng kahalagahan yung worship within the family members. So tingnan natin pa po. Yan po ay record po ni na Kenneth Lauret sa kanyang aklat na Christianity Through the Ages po. So may reference po tayong pinakita. So panahon naman po ng Dark Ages of Medieval Ages, yung mga Sabbath keeper po na mga Waldenses, follower po ni Waldo. So ito po yung mga Sabbath keeper nung panahon ng height ng persecution ng Roman Catholic Church against sa mga heretics. So ang mga Waldensian po, binibigyan din po nila ng importance yung family worship, especially nung time ng medieval po or medieval era, kasi nung panahon ng medieval period o Dark Ages, pinagbawal ang Bible. Ibinand po ng Catholic Church ang Bible nung time na yun. Kaya dahil ang noon po, para ang pagsamba lang po noon yung pag-attend sa mga church sa Catholic Church. Kapag hindi ka po noon nag-attend sa church, may punishment po noon every Sunday kapag hindi ka attend. Pero nung yung mga faithful na Sabbath keeper, example yung Waldensian, nasa kabundukan sila, so sa ang kanilang worship nahubog po talaga primarily sa bahay. Doon na rin sila nag-home church every Sabbath, at the same time yung family nandun din po. Or kung minsan yung Sabbath nila sa gitna ng kabundukan or kakahuyan, gaya yung illustration na nakikita nyo dyan, na re-illustration ng mga Waldensian, na meron na pong pinapahalagan po nila yung private worship sa gabi, na merong family worship po. So Dark Ages po yan, medieval era, merong kaugalian ng mga Waldensian ng family worship. So tingnan natin after ng Dark Ages, sa simula ng pagliwanag ng kasaysayan or Reformation, o yung umusbong na po mga Protestante. So tingnan natin sa panahon ni Luther or Protestant Reformation. Isa po si Luther sa nagbigay po ng kahalagahan ng importansya ng family at yung worship within the family po or family worship in short term. So binigyan niya po ng concern yung spiritual well-being ng mga anak sa bawat family po. So kailangan pong magkaroon ng mga worship or spiritual worship po within the homes or sa mga bahay po or family worship para po sa mga anak po or sa mga children po. Yun talaga yung pinaka-important siya. Maipasa po yung totoong mga aral na natutunan ng kanilang mga magulang na maipasa naman sa kanilang mga anak na nag-i-start sa bahay or sa kanilang tahanan po. Through worship within the family or family worship ang tawag doon. Kasi wala pa naman ng term na family worship. Hindi pa naman nun, hindi pa yun common yung ganong term. So, in the context sa panahon ni Luther, pinapahalagahan po ng pamilya ang magkaroon ng worship sa sphere ng family po or within the family. So tingnan pa natin sa next. So tapusin lang natin yung ikalawa bago natin bukas po natin i-continue yung part 3. Opo, kasi mahaba na. Opo. So sabi pa dito sa panahon ni Luther, sa reference po ni Myers sa kanyang aklat na Happiness Still Homemade. Sabi niya, sa pag-aaral po niya sa history ng family worship, sa panahon daw ni Luther, binibigyan po ng kahalagan yung education within the family members, especially religious education. So sabi ni Martin Luther sa tala po ni Cyril Myers sa pag-aaral niya sa history ng family worship, the home, sabi ni Luther daw, the home is the God-ordained place for training in Christian character. Ang tahanan daw po ang inordinang lugar para po hubugin, i-train ang mga Kristiyanong character, especially mga bata. Doon naman po talaga nag-uumpisa sa tahanan before, kasi wala pa namang school noon nung panahon ng medieval era. Hindi pa uso yung mga
modern day school natin na doon natututo yung mga bata in terms secular. Pero noon, ang purpose ng family worship is religious education. Matrain po sila in Christian character or behavior or Christian lifestyle po. So yun yung advantage ng family worship ayon kay Martin Luther, panahon ng Protestant Reformation. So tingnan natin sa next Protestant Reformer, yung mga Anabaptist. Tingnan natin po yung mga Sabbath keeper na Anabaptist. So sila yung pinanggalingan po nating mga Sabbath keeper, yung mga early Sabbath keeper ng Protestant Reformation. So tingnan natin sa panahon ng mga Anabaptist. Ayon po sa History of the Mennonites. So ito yung mga pinersecute na mga Sabbath keeper na Mennonites, especially yung mga Anabaptist na pinangmula naman ng Sunday keeper na Baptist. So kung titingnan po natin sa panahon po ng Anabaptist Reformer, binibigyan din po nila ng kahalagahan yung private meeting or pagtitipon sa bahay po or family worship sa umaga at sa gabi. So meron ng day, morning and evening worship sila. So dito na po nag-i-start yung organized na family worship na merong morning na po at merong evening worship. Kasi dito talaga na-adapt ng mga early Adventisms yung sa mga ninuno natin. So yung mga ninuno nating Sabbath keeper na Anabaptist, Mennonites, so meron silang morning worship and evening worship within the family nag-i-start po. Sabi diyan, religion was carefully taught at home. Sa bahay daw po itinuturong maingat po ang relihiyon po ayon sa mga Anabaptist na Sabbath keeper. So yan ay record po ni Henry Smith sa kanyang reference sa kanyang aklat na The Story of Mennonites, sa kasaysayan po ng mga Mennonites, example yung Anabaptist. So malinaw po from 1st century to 16th century hanggang sa time ng Anabaptist na mga Sabbath keeper, nagko-continue ang family worships. Ang concept or konteksto ng family worship po, which is na-adapt ng mga early Adventist Protestant at ng Seventh-day Adventist Protestant. So tingnan natin sa last slides in conclusion dito sa part conclusion B. So dito natin tatapusin po sa part na ito. So ayan muna yung timeline. So mula po sa panahon ng patristic after ng apostolic era, nag-continue sa medieval, nag-continue sa Protestant Reformation at naisalin po sa Seventh-day Adventist ang tradition, which is good tradition ng family worship based on the biblical principle na ganun po kahalaga ang family worship. Ang worship ay nag-i-start sa tahanan. So ganun po naisalin ang practice, tradition, or kaugalian po na ito. Pero ang Catholic Church, wala naman silang family worship. Wala po sa catechism nila. Wala po sa doctrine po nila ang magkaroon sila ng family worship. At yan ang hindi ikinorek kumbaga ng mga Protestant Reformer, pinagpatuloy nila na hindi nila makita sa Catholic Church nung time nung medieval. At papalad tayo dahil ikinontinue natin yung ganong practice or tradition na good, na mas magpapalakas sa family at sa mga children or sa offspring po nila. So sa next, sa conclusion, tingnan po natin sa part B. So conclusion B, yung question na ang family worship ba ay good or bad tradition. So nakita natin, hindi siya bad tradition kasi wala pa man ang Roman Catholic Church, wala pa man yung infiltration ng pagan practices, nag-e-exist na yung family worship gaya ng tinuro ni Deda Chi sa Eastern churches. So sa 1st century. So family worship stands as a venerable tradition. Mabuti po siyang tradition, napakahalaga at rooted po siya sa biblical principle transcending explicit command to enrich Christian homes. Ang purpose po ay para po payabungin, pagyamanin po ang Kristiyanong tahanan with spiritual nourishment. Across Tomelin niya halos po sa lumipas na 2,000 taon po ay naisalin po ang kaugalian na yan. Mula apostolic era hanggang sa kasalukuyang araw po or panahon po ay napanatili ang kaugalian or practices po na yan na isa, sabi nga dito, embodying the essence of Christian devotion and unity within the family unit. So ganun po kahalaga ang family worship. Isa siyang good tradition na rooted in the biblical principle na ang purpose po ay inarish ang family na maging a Christian atmosphere po ang loob ng tahanan, especially sa mga bata na siyang magiging next generation na magsasali ng ganong kaugalian po na yan. At mapalad tayo dahil na isalin sa atin at kinukontinue naman po natin na dapat nating ituro sa atin pong kung may family man tayo or sa ating mga family po
simulan po natin ang family worship kasi diyan po nag-i-start ang worship po sa tahanan. Ang sabi nga ni Ellen White, yung tahanan ay Bethel, temple, sanctuary po natin na sacred place sa atin po. So, yun lang po muna sa gabing ito. Nawa po ay nakita natin na hindi ibig sabihin na porket walang command, direct explicit command sa proof text ng Bible na magkaroon tayo ng family worship everyday, nangangahulugan ng human tradition ito. Itong kinaugalian natin, hindi po. Ay rooted po ito rather sa Bible po or biblical principle na ang pinaka-essence po is worship within the family unit. So bukas, sa next slide, sa part C, i-continue naman natin from family worship to midweek worship to Sabbath worship. So Yes. titingnan natin yung mga importance po niyan. Kasi i-compare natin sa next. Kumbaga, ikukunik-kunik Oo, natin, Brother Opo, Bernard. titingnan natin po yan, Adventism, Catholic, and Protestant, kung same ba sila sa concept ng worship at sino talaga ang nakakuha ng fully systematic understanding ng worship po, ng meaning ng worship. At ipapauna na po natin, Adventist po ang nakaunawa ng kabuuan ng kahalagahan ng worship na nag-i-start sa family. So yun po, sa family worship, yung binigyan muna natin ng highlight ngayon. So tomorrow, family worship pa rin continuation at sa connection niya hanggang sa worship sa kalagitnaan ng Sanlinggo at sa Sabbath worship po natin. Yung mga kahalagahan po noon. So titingnan natin Yes. itong mga good tradition kasi ang pinaka-topic natin ngayon is about tradition. Tradition based on the Bible at kasama na rin na titingnan natin yung mga tradition hindi naman talaga ayon sa Bible. Pero itong family worship is tradition based on the biblical principle. Though walang explicit command directly in proof text. Hindi natin pwedeng hanapan siya ng ganun kasi mahuhulog tayo sa fallacy of argumentum excellentio. Hindi ibig sabihin na absence of evidence ay absent talaga. Kasi hindi po ganun mag-work ang Bible. Kailangan nating unawain siya systematically o yung tinatawag na systematic theology. Kasi nandun yung konsepto niya. So yun lang po, magandang gabi po sa ating lahat. Nawa po ay nasa ang pagpapala po ng langit ang natamo po natin sa gabing ito. Okay, salamat Brother Bernard sa pagpapaliwanag. Nawa po, ito'y magiging pakinabang sa ating pong mga sumusubaybay. So, tabay po kayo bukas ng gabi mga kaibigan at mga kapatid at pagpapatuloy po natin ang ating po pinag-aaralan ngayon. So, dadako na po tayo sa ating pong closing prayer sa inyo po, kapatid. Opo. Para po sa ating pagtatapos, Among banal, sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sa oras at panahon na binigay po sa pagsisimula ng bagong Sanlinggo. Nawa po ay patuloy po na ang inyong pagpapalang siyang makamit ng bawat isa po sa amin. Lalo na po sa nakinig o nanood po sa programang ito. Nawa po ay naunawaan ang patungkol po sa family worship at mapagpatuloy ang pagsamba na nagsisimula po sa tahanan upang ang sunod na henerasyon ay ikaw pa rin po ang sasambahin nila sa pamagitan ng mga anak na naturuan po mula sa tahanan. At ito po ay hindi namin magagawa kung wala po ang inyong tinig, ang inyo pong banal na espiritu na siyang nag-uusap, nagsasalita sa amin, nag-i-influence upang mag-respond kami at yun po ang maging pagsamba po namin sa inyong harapan. At hinihiling po namin kung kami man po ay may pagkukulang, mga pagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at lihim man o hayag nyo, nawa po inyo po itong patawarin. At nawa po sa mga gabing ito, ang pagpapala ang siya pong natamo ng bawat isa amin. Sa pamagitan po ng inyong dakilang pangalan, at ito po ang aming idinadalangin po sa pangalan ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Alright, salamat po at salamat Brother Bernard at sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan. Walang sawang sumusubaybay at walang sawang nagsishare sa ating pong program. At antabay po kayo bukas ng gabi at ating pong pagpapatuloy ang ating pong pinag-aaralan sa mga oras na ito. So sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong pwersa ng Seventh-day Adventist Church, Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Mula po dito sa aming pong kinaroroonan, headed by Pastor Almario Flores, Parson Area, Pastor Roel Batuto, Norte Area, Pastor Dante Banda, Bicol Region, Pastor Roy Hirana. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. Good night and God bless us all.